rin ang paghuli sa isang drug suspect sa Iloilo. Kinikwestiyon kung ang nakuhang sachet ng droga ay itininim lang ng mga polis. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kinu-question ngayon sa social media ang pagkakahuli sa lalaking ito sa Dueñas, Iloilo. Kumalat kasi ang video ito kung saan habang binabantayan siya ng dalawang operatiba ng Dueñas Municipal Police Station, biglang nahulog mula sa kamay ng isang pulis. Sachet pala ng hinihinalang shabu na sinasabing nakuha mula sa sospek. Pinulot ito ng pulis at tila inilapit sa sospek. Umani ito ng maraming reaksyon at ang tanong ng ilan, ang na-recover bang sachet umano ng droga itinanim ng mga pulis? Hindi ko pabutangin, sir. Sir, yan, pabutangin, sir. Giit ng hepe ng Dueñas Police, lehitimo ang operasyon at high-value individual ang naarestong sospek. Ang kumakalat na video ay bahagi lang daw ng mas mahabang kuha sa operasyon. Legitimate operation at ang nag-record sa video nga utod is hindi ato intakto. Kuha raw sa videong ito ang mga sandali matapos madakip ang sospek. Makikitang nakadapa na siya at hawak na ng operatiba ang sachet ng hinihinalang shabu. Nang paupuin na ang sospek, hawak pa rin ng operatiba ang umano'y droga hanggang aksidente niya itong mabitawan. Nahulog sa duta nga nakaptured sa utod nga video na among itong nagalapta subong ali GT it was a plastic no? Pero among itong na ginpulot sa atong nga surveyor. Human error daw ang nangyari. Ayon naman sa Iloilo Police Provincial Office. Wala sang anuman nga makita kitang intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Nagkakahalaga ng 41,000 pesos ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nakuha umano mula sa sospek. Nakapit siya sa Dueñas Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Magandang araw po mga kaibigan, Teacher James po uli, senior high school teacher. So mga kaibigan, napanood ko po itong video na nag-viral sa social media at ibinalita po sa 24 oras. Napaka interesting po yung video na ito dahil makikita po dito na yung isang pulis ay pilit niyang inaabot ang droga sa isang tao, sa isang civilian, okay, na nahuli daw nila sa isang buy-bust operation. So para po sa akin, personal na opinion ko po lamang ito, bilang isang senior high school teacher, para po sa akin maa-absuelto po at dapat po sanang i-absuelto ang nahuling suspect, okay? Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung bakit sa tingin ko ay palpak ang buy-bust operation po na kanilang ginawa. Dahil una, hindi po alam ng pulis kung ano ang gagawin niya sa sachet ng shabu. Parang hindi niya alam ang procedure o protocol o panuntunan ng tamang pag-buy-bust, Opinion ko po lamang yan dahil base po sa video, Kasi hindi niya alam yung pagkakuha niya ng item, pilit niya pang inaabot doon sa tao, sa mama sa kanilang nahuli, na sa suspect, sa buy-bust. Nakuha niyo na nga yung item, nabili niyo na nga Bakit niyo pa iaabot? Yung lumalabas niya, nagaling sa inyo yung shabu, okay? Tapos pangalawa, nakuhanan sa camera na pilit inaabot ng pulis ang sachet ng shabu sa suspect. Ibig pong sabihin, nagkaroon na ng reasonable doubt o tamang pagdududa kung galing nga sa suspect ang shabu o hindi. Kasi po, sa kasong kriminal, dapat ang mga ebidensya at testimonya ng mga pulis at testigo ay beyond reasonable doubt o yung walang pagdududa na ginawa nga ng suspect ang krimen. Okay?
So dahil doon sa video na yon, okay, actually magagamit pa nga yung ebidensya, no, na irregularidad, no, o kapalpakan. Magagamit pa nga yun, papabor pa yun sa suspect dahil syempre base sa video, no, magdududa na yung judge, lalo na yung taong bayan ng kung galing sa suspect yung shabu o hindi, kasi pilit na inaabot pilit na binabalik ka, kaya ka nga nag-bypass date para makuha mo yung item. Tapos ngayon ibabalik mo doon. Parang hindi mo naman alam yung gagawin. Di, kung galing nga sa suspect yun, di ikaw ngayon na pulis, ikaw pa yung lumabas na masama. Okay? Pero, no? Pero kung talagang galing sa iyo yung shabu at inaabot mo sa suspect, di piniframe up nyo, no? Pinipersonal nyo. Di, hindi maganda yan. Kriminal ang inyong ginagawa. No, so hindi ko alam kung anong nakain ng mga pulis na to, kung nakuhanan pa ng video. Okay? So pangatlo po, no, dapat pinaalam sa suspect kung bakit siya hinuhuli, no? Lalo na nung naka-record yung camera. Sana binasahan ng mga pulis ng Miranda rights yung suspect, no? Ano ba yung Miranda rights? Yung karapatan mo na manahimik, lahat ng sasabihin mo ay maaaring magamit laban sa iyo, karapatan mong kumuha ng isang abogado, kung hindi mo kayang kumuha ng abogado ay bibigyan ka. Okay? So sana, no? Sana since naka-record na sa camera yung operation nila, no? Sana pagkakuha nila ng item, sana sinabihan nila yung suspect na, inaaresto ka namin sa paglabag sa Republic Act 9165, okay? O Comprehensive Dangerous Act, o Comprehensive, yung RA 9165, yun yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, so yun sana yung ginawa nila, pero sa video nagkaroon na ng ng pagdududa kung nakuha nga nila sa suspect o galing sa pulis. Kasi sa korte, yung basihan dyan is reasonable doubt, no? Na beyond reasonable doubt, na walang pagdududa. Pero dun sa video, nagkaroon na ng pagdududa. So, maabsuelto talaga ang suspect at dapat talagang i-absuelto. Alam naman ng judge yan, no? Kasi alam nyo bakit kung pag-convict, no? O pagparusa sa suspect na nagkasala siya ay dapat beyond reasonable doubt, kasi alam nyo kung bakit dapat malakas ang ebidensya laban sa suspect. Kasi ganito yung katwiran yan Lahat tayo, hindi natin alam ang mga pangyayari sa ating paligid. Hindi natin alam ang mga bagay-bagay, no? So kasi hindi naman natin nakita ng dalawang mata natin no? Kung ano ba ang nangyari. So dahil doon, so kailangan ng malakas na ebidensya na kung saan talagang yung mga ebidensya na yun ay itinuturo na talagang ginawa ng suspect yung isang krimen, no, na walang pagdududa. Pero kapag nagkaroon na ng pagdududa, no, kung ginawa ba ng suspect ang krimen o hindi, no, base sa mga ebidensya o testimonya, no, talagang nagdududa na, no, pwedeng ginawa ng suspect, pwedeng hindi. So ang magiging resulta nun ay papabor sa suspect. Okay, papabor talaga. Yun yung patakaran ng batas, no? If there's a doubt, no, whether the guilt of if there's a doubt between the guilt or innocence of the suspect, no? So the innocence of the suspect is presumed, okay, or shall prevail. The presumption that the suspect is innocent shall prevail, okay? Kasi ganun yun kasi meron nga dahil yun sa kasabihan na mas mabuti daw na makatakas yung 100 bilanggo na napatunayang nagkasala kaysa merong isa na nakakulong na hindi naman nagkasala o hindi niya ginawa ang isang bagay, no? Kasi kawalan ng hustisya yon, okay? So pang-apat, no, pagkatapos po sana makuha ang sachet ng shabu sa suspect at pagkatapos pong sabihin sa kanya na hinuhuli siya,
dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dapat nagkaroon po kaagad ng inventaryo, no? Inventaryo ng ebidensya, no? Kung saan inilatag sa suspect doon sa lugar mismo na kung saan siya na-bypass. Kasi yung mga pulis meron yan silang inventaryo, no, ng mga droga na nakuha, no, pagkatapos ng bypass. Nandun nakalatag yon, no, lalagyan yun ng mga serial number, no, ipapakita yun sa suspect, yun dapat, no. Tapos dapat nandun yung mga tropa, no, na nanunood, no, dapat meron talagang mga witness kung maaari, no, mas maganda, no. Kaya nga yung ibang mga pulis, no, pagkatapos nila mahuli yung suspect, tinatawagan nila yung media para sumaksi, no, para panuurin ang pag-inventaryo, no. Yung iba naman inaanyayahan nila yung mga barangay council, no, kung merong malapit na piskal, no, tinatawagan din nila para pumunta, okay? Kasi yun yung procedure o protocol, no? Kasi mas maganda yung merong testigo para hindi sabihin na talagang gawa-gawa lang ng mga pulis ang pag-bypass, okay? So, yun po sana, inilatag sana, no, yung nakuhang droga o sachet ng shabu mula sa suspect at saka inimbentaryo, no, at saka sinaksihan ng bawat pulis, no, para sa pagsampa ng kaso ay may mga testigo, no, at saka alagaan yung ebidensya na nakuha, no, alagaan yung ebidensya na nakuha, okay? So ano bang ibig sabihin na alagaan ang ebidensya na nakuha? Ibig sabihin nun, meron po kasi proseso. Dapat pagka kuha, no, na-inventaryo na nila, no, yung shabu o yung illegal item. Tapos nun, ipapareceive yun sa laboratory, no. Sa loob ng 24 oras, no, ito ay isusumite o ipapasa sa PDEA Forensic Laboratory for qualitative and quantitative value o kaya naman sa PNP Provincial Crime Laboratory, no. So para alamin kung positibo ng methamphetamine hydrochloride o shabu at ilang gramo, no. Kasi yung pagsampa sa RA 9165 depende yan sa gramo, no. Mas malaki ang mas mabigat yung timbang, mas mabigat ang parusa, okay? Kaya nga nagtataka ako, no, yung ewan ko ba sa pulis na yun, parang nalilito siya, parang hindi niya alam. Pasensya na po, opinion ko lang ito, nakapag-training ba ito o nakapag-seminar ba ito, tinuruan ba ito o hindi, kasi parang parang naguguluhan siya, pagkahawak niya ididikit niya pa sa katawan ng suspect. Alam niya ba yung ginagawa niya? Opinion ko po lamang ito, ano, para ayusin yung inyong trabaho, para masawata na ang mga illegal na droga sa ating paligid na nagiging salot. Okay? Yun lamang po at maraming salamat at marami pong salamat sa panunood at like, share, and subscribe na rin po. Thank you.